Linggo naman po yan, 8 a.m. onwards, total closure sa Katigbak Drive at South Drive na papuntang Quirino Grandstand. Ang selebrasyon naman po ng Chinese New Year, Dragon and Lion Dance Parade at First Pedestrian Day at Chinatown dito naman po sa May Binondo area sa January 22, linggo po yan, 12:01 a.m. hanggang 5 p.m. Isasara po sa traffic ang kahabaan ng Ongpin Street mula Quintin Paredes Street hanggang Sabino Padilla Street. Ang rerouting po ito mga kapuso, sasakyang nagmumula sa south ng Manila na daraan through Binondo area mula Jones Bridge, kanan po sa Escolta, diretso sa Plaza Santa Cruz, kanan sa Rizal Avenue patungo po sa inyong destinasyon. Lahat naman po na sasakyang magmumula sa north ng Manila na daraan through Binondo area mula Jose Abad Santos o Reina Regente, diretso po kayo sa Plaza Ruiz, San Juan Luna, sa Plaza Cervantes, kanan po sa Jones Bridge, patungo po sa inyong destinasyon. Sa Chinese New Year Grand Parade naman po, yan ay sa Lunes, January 23, 4 p.m. onwards po. Ang ruta ng parada ay ang mga sumusunod. Mula Plaza San Lorenzo Ruiz, Condesa, Ongpin, Santa Cruz, Dasmariñas, Quintin Paredes, babalik po ng Plaza San Ruiz. Yan po yung ating mga kaganapan dito nga po sa pagdiriwang ng Chinese New Year dito sa Pilipinas. Okay, mula naman po dyan mga kapuso, eto na ang ating hirit panahon. Okay, mula naman po sa Pag-asa, nako, medyo magiging maayos at maganda-ganda po ang ating panahon ngayong araw na ito. Ang eastern section po ng Luzon ay may tinatawag tayong frontal system. Ito po yung pagsasama-sama ng iba't ibang hangin sa iisang lugar. Kaya naman po ang eastern section ng southern Luzon, magkakaroon po ng madalas maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Pero in general po, makikita naman ho natin sa inyong at mapapanood po sa inyong mga monitor sa inyong telebisyon na maaraw naman po ng kaunti. Ang northern at central Luzon, magkakaroon ng maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan. Ang ating pong sunrise, 6:25 ng umaga at ang ating pong sunset ay 5:49 ng hapon. Narito naman po ang mga weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Mga alahas sa ginto at may diamante, mga bagay po na itinatago at iniingatan. Pero sa Mandawi, Cebu ba, datagpan po ang mga alahas ito sa isang basurahan. Well, tinapon na lang. Ayoko na ito. Tinapon alahas mo. Posibleng naabot sa 1 milyong piso ang halaga ng mga alahas na natagpuan ng mga basurero na sinangla o ibinenta na ng ilan sa kanila. Pero nang malaman ng kapitan ng barangay ang nangyari, agad niyang pinag-utos ang pagbawi sa mga ito. Napag-alaman kasing pag-aari raw ito ng isang negosyante na dahil daw sa katandaan ay posibleng nahalo sa basura yung kanyang mga alahas. Wala namang balak ang may-ari na kasuhan yung mga nangangalakal, bagkus ay magbibigay pa siya ng reward money sa pagkakabalik ng kanyang mga alahas at diamante. Oo, nagkamali lang yan. Ang dami. Anong sinasabi nila may ginto sa basura? Totoo yun ha. Ayun na oh. May mga storya na may mga Literal na nagkakaroon pera talaga. A lot of Oo. money, you can find it in the basura. Natatapon kasi minsan sa... Natatapon minsan, mali, Oo. wala sa isip, natapon. Okay lang, at least ngayon, di ba? Sing-sing. Meron pa silang reward money. Totoo kasi, bigyan mo, naisan lang ng 127,000. Ba? Mataas yun. Parang nasa isang lalagyan lang lahat nung nakita nila, no? Oo, magkakasama eh, siguro. O yung Pero butas ano mga, yung mga nangangalakal? Kung sino nakakuha, malalaman no? yun. kasi yung mga naghihiwalay na magkasawa, tatapin niya, hey, yan na. Gusto na yan. Mas mahirap hanapin yun. Balitang sports naman po tayo. Nakabalik na ng bansa ang mountaineer na si Romy Garduse matapos niya makamit ang pangarap na maging pinakaunang Pinoy na maakyat ang 7 summits sa buong mundo. At kagabi po dumating si Romy kasama ang kanyang partner na si Levi Nayahangan. Ayon kay Romy, lubos ang kasiyahan niya ngayon na nakikilala ng mga Pinoy sa buong mundo sa larangan ng mountaineering. At ngayon naabot na nga niya ang rurok ng kanyang tagumpay. Gusto raw munang bumawi ni Romy sa mga bagay na namiss niya tulad na lang ng mga pagkaing Pinoy na sinigang at tinola. Sinigang. Welcome back, Romy. Welcome back, Mabuhay. Romy. Aso yung mga taga-palasyo na dapat sinalubong siya. Di ba? Baka Vincent yan, no? Kauna-unahang Pilipino. Oo, 7 summits. 7 summits, Oh. oh. Nakabisi sa... Nabang lang si Manny ng isa.
Okay na. Samantala, isang 70 taong gulang na disabled na babae naman ang natrap sa isang nasusunog na gusali sa China. Agad na rumisponde ang mga bumbero para iligtas ang biktima sa gitna ng malaking sunog at makapal na usok. Agad kasing kumalat ang apoy dahil sa mga basura sa gusali na isang garbage collecting station. Matapos ang matagumpay na rescue, agad na dinala sa ospital si Lola na ngayon ay nasa maayos ng kalagayan. Hindi naman siya nagsunog, no? Hindi naman siguro. Sa incense. Samantala, pumasya naman tayo sa isang zoo sa Austria kung saan enjoy na enjoy sa paglalaro ng snow ang isang baby panda. Siya si Fufu. Fuhu pala. Fuhu. Sorry. Fuhu. Ito na ang first time niya makita ng snow. Kaya naman isang taong gulang na panda cub, todo-todo sa kanyang paglalaro at paggulong sa snow. Ang cute niya. Si Fuhu ay anak ng dalawang panda na pinahiram ng China sa bansang Austria. Noong Tatay niya si 2003. Fufu, nanay niya si Huhu. Kaya siya si Fufu. Wala kapatid si Fufu. Paano ang ate niya? Fufu. Yung sa kuya niya, Fufu. Uy, samantala kabilang sa mga kinilalang personalidad kagabi sa People of the Year 2011 ang ilan sa ating mga kapuso. Pinaranganan sina 24 Oras anchor at Executive Vice President and COO ng GMA Kapuso Foundation, Mel Chanco. At si Miss World 2011 First Princess Gwendolyn Rue. Iginawad naman kay pambansang kamao at Sarangani Representative Manny Pacquiao ang pinakamataas na karangalan na Person of the Decade. Taon-taon binibigay ng People Asia Magazine ang People of the Year Award sa mga Pilipinong may natatanging ambag sa lipunan sa pamamagitan ng kanilang propesyon, katangian at advokasya. Such a privilege to be among the best in their fields. Receiving this award is such an incredible honor. I feel humbled but at the same time very proud. Wow! Congratulations Very sa proud. inyo! Congratulations! Samantala, matapos dalhin sa bansa ang ilang bigating international artists kaya ng Black Eyed Peas, Bruno Mars at Miley Cyrus, target naman daw ngayon ni Marvin Agustina imbitahan ang Queen of Pop na si Madonna ngayong 2012. Ay kay Marvin, last year pa raw nagsimula ang negosasyon sa kampo nila at ang Queen of Pop. At kung pumayag, maaari nga talaga magkaroon ng concert dito sa Pilipinas si Madonna. Ay naman kay Marvin, hinihintay pa raw nila ang sagot ni Madonna dahil kasalukuyang busy siya sa pelikulang WE. May nakatakda ring i-release na bagong album ang Queen of Pop at international promo tour this year. Nanalo siya sa Golden Globes, ha? Yung ang kanta ng Congrats, WE. Madonna. Congrats, Madonna, my friend. Galing, ha? Sino nga isang That'll be, isang artist na magkaka-concert din? Si Katy Perry. That's Oo, this si Katy Perry malapit na. Sunday. That's this Sunday. Wow. Imagine kung si Madonna, saan kaya siya magko-concert? Like a virgin, ako ng Papa Don't Preach. Papa Don't Preach. Lumalabas sa... Wala bang Borderline. Borderline. Kasi mga kanta niya May talaga. bago na siyang kanta, Susan. Material Girl. 80s na 80s tayo. Samantala sa mga nagko-commute po dyan, ito po ang madalas ninyong hinahanap kapag ginaabutan ako ng gutom sa daan. Ang abot kaya masarap at madaling kainin na siomay. At ang iba pa nga, umu-order pa ng rice para iulam ang Oo kanilang naman. siomay. Oo. Sarap Kaya yan, nga ah. malapit ang Chinese New Year, silipin natin ang paggawa ng Chinese delicacy na ito mula kina Du at Arn. Nasa Malabon. Good morning, guys! Good morning. Ayun o. Ba, makina na pala. There you go, girls. I will show my love to you. Ayan, nakikita natin ngayon ang machine na nagagawa ng masarap na siomay. Siyempre, malapit na po ang Chinese New Year at naghahanda ng mga tao kung anong ihahay nila o kumbaga anong isi-serve nila for the Chinese New Year bukod sa tikoy, bukod sa mga iba't ibang klaseng Chinese food. Siyempre, hindi mawawala talaga ang masarap na siomay. Konting steam lang yan, ayos na. O, Arn! Oh, guys, hindi pa sin-steam yan. Hindi pa nga luto yan. Ang bira, nagugutom na nga ako, bro. Yan. O kaya binisita namin ni Arn ang isang siomay factory dito sa Malabon para alamin natin isa't isa kung paano ginagawa. Right from the actual wrapper, kung anong karne ang inahalo sa bawat isang siomay at kung gaano katagal nila sin-steam. Ready for packaging. Arn? Kaya mga kapuso, sa aming pagmamalik, ipapakita namin sa inyo ang proseso sa paggawa ng siomay. Dito lang sa Unang Hilig! Good job, bro. Balik mo na tayo sa studio. Favorite siomay. Kaya makikita mo ng bibitaw sa pagtambay ngayong Fun Friday! Dito lang sa
Unang hirit! Cause you got me patiently waiting. I think you're amazing, baby. It's okay, you're worth the wait, but I just can't no more. Dreaming of you every night and praying. Will you hold me tight and just let those arms around me, boy? I really wanna feel you in my soul. Every time you look at Ang mas magana